Yahoo! Hello mga masters and mga ka-G! Good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. And welcome aboard sa ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Ngayon po ay, syempre, araw po ng Miyerkules. Ayun po, araw ng Miyerkules ngayon ay meron na naman tayong episode ng ating health tips. Kaya sit back and relax muna kayo at tayo po ay mag-discuss. Continue na po natin yung last part ng ating berry, ang ating vitamin B1 deficiency. Alright, ito po yung G natin, no? Tingnan nyo. Ayan. At before po tayo pala mag-start, ako po ay magpapasalamat talaga sa inyong love and support sa ating event kahapon. Meron tayong birthday celebration, of course, with ating nag-iisang Inday Dayag vlog. At maraming salamat din po sa mga tropa. Siyempre sa grupo ni Ninong Jam CJ, at siyempre si Sisi Marchie, at lahat po ng bumubuo po ng team nila. At siyempre yung Team One Love nandyan din po, at ang Team Gapangan at ang ating Team Puyaters. Siyempre, sa bahay po ni Inday Dayag. At congratulations din po sa lahat ng mga nanalo. At happy birthday once again sa ating nag-iisang Inday. Alright, so let's proceed po sa ating topic. Babay muna tayo sa video natin kay G. Si G natin, bababa na rin, no? Ayun. Bababa yan si G natin. Bahala muna siya dyan. And let's proceed to our topic. Ayan po mga masters at mga ka-G. Ano ba ang mga preventions? Ano po ang mga gagawin natin para ma-prevent po natin ang vitamin B1 deficiency, or shall we call it berry? Ayan, so number 1, prevention. Following a balanced diet is the best bet for the prevention of berry. Kailangan talaga ang proper diet. Kaya ayusin natin yung ating mga kinakain to get your feel of thiamine. Importante, di ba? Ano ang problema pag meron tayong berry deficiency? Ang kulang sa katawan natin ay thiamine or B1. Ayan po mga masters, B1. Di ba? Alright. So, load up on the following foods. Ang kailangan po ay kumain tayo ng mga, ito po ay i-discuss natin or i-share natin kung ano po yung pwede natin kainin para po ma-prevent po natin ang B1 deficiency. Ayun, ang pinakauna po mga masters ay thiamine-enriched breakfast cereals. Ayan po, thiamine-enriched breakfast cereals. So may mga may mga binebenta yan. Hindi lang po basta-basta na na tawag dito na cereal lang po. May mga nakasulat talaga thiamine-enriched. So, ibig sabihin po, ang kanilang mga cereals po ay ninagyan or fortified na po nila, ninagyan po nila ng extra dose of thiamine para po ay masupply ang kulang sa mga kumakain or sa mga customers or sa mga magte-take po nito. Diba? Whole grains. So, maraming klaseng mga whole grains mga masters. Yun, di ba? May mga may mga dark grains, whole wheat bread, mga bulgur, okay? Mga dark or brown rice. So marami tayong mga whole grains na mga sources. So very rich ito po. At as much as possible, i-avoid nyo po mga masters and mga ka-G ang mga tinapay na puti, yung mga white floured or yung mga binibenta talaga sa mga fast food chains. Kasi hindi na po dark whole grains po yan. And ito po, meat, especially pork. Oh my. So ang ang pork and other meats po ay also rich in thiamine. Ayan, tandaan po nyo ha. So hindi naman ako talaga pure believer. Okay, sorry for the word, pero hindi po talaga ako nagpo-promote ng siyempre yung iba is 100% vegan, okay, so vegetarian. So hindi ako nagpo-promote niyan. So I still believe na ang katawan po natin ay ginawa po yan para kumain ng iba't ibang mga
kasing pagkain, iba't ibang food groups or iba't ibang classifications. Right? So respect naman natin yung mga choices nyo pag kayo po ay gusto na maging pure vegetarian or vegan. Okay? Kasi options na naman yun po yan. Hindi naman natin kontrolado yan. And syempre, fish is also a good source of thiamine, mga masters. Egg noodles. Ayun, no? Egg noodles. Egg noodles. So, sinong gumagawa dyan ng mga noodles na gawa sa egg? Okay? So, kasi yung iba, flour ang ginagamit. Pero egg noodles is also a best source of thiamine. And black beans. Ayun po mga masters, black beans. And then brown rice. Okay, so syempre, part na po siya ng whole grains, ang ating brown rice. Acorn squash. Ayun, tandaan niyo po ano po ang mga sources? Ito po, meron pa. Ito po yung mga best sources po ng ating thiamine. Syempre, thiamine-enriched breakfast cereals, whole grains, meat, or especially pork, fish, egg noodles, black beans, brown rice, and acorn squash. Okay? So ito pa. It should be noted that several foods and drinks contain thiaminases. And tawag nila a group of thiamines or mga iba't ibang klase ng thiamines is called thiaminases. Thiaminases or nases, which are enzymes found to render thiamine inactive. Okay, so these foods include, it should be noted that several foods and drinks contain thiaminases, which are enzymes found to render thiamine inactive. So these foods include tea, coffee, raw fish, and shellfish. Okay, so anong ibig sabihin yan? Limiting your intake of such food may aid in the prevention of beriberi. Ito po mga masters and mga ka-G, tandaan nyo ito po ang ibig sabihin po nito. It should be noted that several foods and drinks contain thiaminases, which are enzymes found to render thiamine inactive. Ang ginagawa niya po ay, hindi niya po, pag mayroon kayong thiamine sa katawan yung mga tea, coffee, raw fish, and shellfish, ay ginagawa niyang inactive po ang thiamine sa katawan natin. So pag meron kang linimit mo or pag i-avoid mo or medyo hindi masyado karamihan yung pagkain mo o pag inom mo ng tea, coffee, raw fish, and shellfish, ayun po, ay kasi ito po sila ay hindi magiging active po ang thiamine sa katawan mo. So it says this, limiting your intake of such foods may aid in the prevention of beriberi. So kailangan i-limit natin ito Hindi pala, not all foods and drinks are healthy. Meron din palang mga healthy stuff na meron din control over, meron din silang effects sa katawan natin. So hindi lang basta-basta inom lang tayo ng inom at inom ng kape or coffee or tea. Kasi meron din pala silang effect sa ating katawan. Katulad nito, akala natin healthy na healthy talaga ang tea, healthy na talaga ang shellfish at saka raw fish. May mga benefits din po sila, pero hindi not all the time po ay bagay po sila sa katawan natin. Pag sobra, pag araw-arawin mo ng pag-take niyan, meron din pala silang mga adverse reactions. Kahit food pa yan, mga masters. Pero syempre, hindi naman naabot sa time na yun lang lagi araw-araw yung kinakain mo, di ba? Alright, so let's proceed kasi ito na po yung last natin na topic sa beriberi. Consuming large amounts of refined carbohydrates. Ito po pag lagi kang kumakain ng mga refined, katulad ng mga white flour, ng mga tinapay, at syempre yung mga processed na pala talaga ng mga carbohydrates or alcohol can also lower the amount of thiamine in the body. Okay, so pwede niyang baguhin at ipababain ang thiamine level ng katawan natin, and that's the reason why kung bakit po tayo pwedeng magkaroon ng beriberi. Ayan si G natin, paikot-ikot lang, Ayan, di ba? Alright, ano pa? So, sabi po dito na so it's best to have this only in moderation. So, bihira lang po natin kainin ito at inumin natin yung mga na mention natin kanina. Again, ano po ang kailangan natin talagang i-limit? Tea, coffee,
raw fish, shellfish, and of course, consuming large amounts of refined carbohydrates or alcohol. Yun po sila ang kailangan natin i-moderate. So anong treatment po? Ito, last na po ito. Anong treatment po for thiamine deficiency or beriberi or beriberi dry and wet beriberi? Ano po ang mga treatments dyan? Ayan. So ang pinakauna dyan ay supplement use should be individualized and vetted by a healthcare professional. So meron talaga mga supplements para dyan. So hindi ko na ako mag-advertise dyan, hindi tayo magpo-promote. No supplement is intended to treat, cure, or prevent diseases. Pero alam naman natin yung mga supplements po are made to supply and ibibigay niya yung anong kulang sa katawan natin. Treatment of beriberi focuses on restoring the body's thiamine levels. So kailangan ipataasin ulit ang thiamine levels, ang treatment niyan. Kasi usually yung problema sa beriberi ay mababa ang thiamine. Typically, this requires receiving high dosage or doses of thiamine intravenously. So IV or dextrose or thiamine na B1 talaga, B1, vitamin B1 na yung IV, yung dextrose ilalagay po sa iyo. IV, hindi po dextrose kasi dextrose general term natin yan as a Filipino or as parang yung ginagamit para sa pag-rehydrate. Pero ang dextrose po ay may ano yan, iba yung component niyan pag gamitin na po sa medical field. Okay, typically, ayun na. So, in most cases, undergoing treatment of beriberi alleviates symptoms and reverses. So, pwede talaga. Okay? Pwede talaga matulungan ang katawan natin. Alright, mga masters and mga ka-G, hanggang dito lang po tayo. At maraming salamat po at nasamahan nyo ako sa ating journey about beriberi. Bukas, B2 na tayo ha. Alright, this is your one and only Master Worm and G. God is great. Yahoo!